So hi at welcome muli dito sa ating channel. Ito na mga tol, One Piece Chapter 1101 full spoiler. So syempre bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1101 at ang title nga nito ay Dear Bonnie. So nagsimula nga ang chapter sa isang flashback kung saan naalala ni Kuma yung pagpunta ng Revolutionary Army sa Goa Kingdom. Napansin niya nga na masyado raw maraming alam si Dragon patungkol sa bansa at umaalis pa raw ito para bisitahin ang isang village para obserbahan ng isang bata. At mula nga dyan sinabi ni Dragon na kung gusto raw mamatay ni Kuma magpatuloy raw itong magsalita. Sagot ni Kuma bakit nga raw? At sagot naman ni Dragon ang bata nga raw ay kahinaan ng isang magulang. At dahil dyan naintindihan na nga raw ni Kuma kaya hindi na ito nagtanong pa. So ayun talagang inamin nga mismo ni Monkey D. Dragon na anak niya nga yung batang binibisita niya. Akala nga natin talagang walang pakialam si Dragon kay Luffy, pero yun pala kahit papaano binibisita at inoobserbahan niya ito. At bilang isang leader ng Revolutionary Army talagang tama yung ginawa ni Dragon na hindi na nga siya masyadong naging close pa kay Luffy dahil sa pareho nga lang silang malalagay sa peligro. So ayun cut na nga rito sa pagpunta ni Kuma sa Pusha Village. Nagpunta nga siya ng Mount Kolobo kung saan inobserbahan niya nga rin si Luffy. At nung mga oras nga na yun 16 years old na yang si Luffy at nagpa-practice nga raw ito ng kanyang secret technique na Gomu-Gomu no Battle Axe. At balian nga mga tol yung atahaking tumalo kay Arlong. Habang nag-oobserba nga raw si Kuma bigla na lamang tumawag ang world government, habang si Luffy naman naramdaman na parang merong malapit na presensya, pero sa pagdingon niya nga nawala na si Kuma. At dahil nga dyan nasabi ni Luffy na maaaring meron nga raw napakalakas na hayop dyan sa gubat na hindi niya pa natatalo. At umalis naman si Kuma dyan sa Goa Kingdom para sundin ang utos ng world government. At ipinakita na tinulungan nga raw ni Kuma ang isang merchant ship na inatake ng mga pirata at pinasuko niya nga ang mga ito. So talagang nagpunta nga lang si Kuma sa Pusha Village para bisitahin si Luffy na alam niya ang anak ni Monkey D. Dragon. At syempre bilang isang warlord malaya nga si Kuma hanggang sa wala pang binibigay na utos ang world government. So during sa buong chapter magkakaroon nga raw tayo ng narration ng sulat ni Kuma para kay Bonnie. Nakalagay nga raw dun kung gaano kamahal ni Kuma si Bonnie at napakarami niya nga raw binisita na napakaganda at kamanghamanghang mga isla na pwede nga nilang puntahang magkasama sa future. Pero ayun nga cut dito sa Survey Kingdom kung saan lahat nga raw ng sulat na pinapadala ni Kuma para kay Bonnie kinukuha at sinisira na nga ng CP8 agent na si Alpha. Habang si Bonnie talagang araw-araw na naghihintay sa mga sulat na yun pero talagang walang dumadating sa kanya. So grabe din talaga ang world government dahil sa sulat na nga lang yun pero hindi nga nila hayaan na lamang. Hindi nga raw sinasabi ni Bonnie kay Alpha at sa medical team ang patungkol sa Toshi Nomi. Sinabi ni Connie na isikreto nga raw ng bata ang patungkol sa kapangyarihan niya dahil ang matalinong uwak nga raw tinatago ang claws nito. Meanwhile si Kuma naman binisita ang laboratorio ni Dr. Vegapunk at na-meet niya nga ang clone na si Stussy. At sabi nga dyan ni Stussy sino ba raw ang mas unfortunate? Yung tao ba raw na walang consciousness o yung clone na merong consciousness? So syempre si Kuma nga yung taong walang consciousness habang si Stussy naman yung clone na meron. So baliktad nga yung sitwasyon nilang dalawa. Pero ayun nagalit nga si Dr. Vegapunk at sinabing tumigil nga raw si Stussy at sinabi niya na nga raw na talagang totoong tao ito. At pinaliwanag nga raw ni Dr. Vegapunk na pag natapos ang modification kay Kuma wala nang matitirang emotion o memorya sa kanya. Pero talagang itatago nga raw ni Dr. Vegapunk yung memorya ni Kuma hanggang sa huli. At isang taon pa nga raw bago talaga totally matapos ang surgery ni Kuma. So ayun na nga yung dahilan kung bakit yung memory ni Kuma nasa Egghead Island pa rin. Dahil sa talagang iningatan nga ito ni Dr. Vegapunk. So from time to time tumutulong nga raw si Kuma sa mga Revolutionary Army. Pero talagang tahimik na nga raw ito at hindi na nakikipag-usap sa lahat. At alam nga raw ni Dragon at ng iba pa na talagang merong rason sa pagbabago ng behavior ni Kuma. Balik naman sa Survey Kingdom kung saan nag-celebrate nga raw ng 9th birthday yang si Bonnie. Pero talagang wala pa nga rin daw kahit isang sulat ni Kuma ang dumadating sa kanya. At isang taon nga raw ang nakalipas matapos ang naging surgery ni Bonnie. 100% fully heal na nga siya ng mga time na yan. Pero talagang hindi pa nga rin daw pinapalabas ni Alpha yang si Bonnie hanggang sa hindi pa siya dumadating sa 10 taon. Meanwhile si Connie naman nalaman yung impormasyon sa isang local town bar na isang araw sa mga medical team nadulas at nasabing parting araw sila ng world government agent. At dahil dyan na-realize nga raw nila Connie na talagang unusual yung sitwasyon kaya nagplano nga raw ang mga ito na patakasin nila ang bata
batang si Bonnie. Yung malalakas nga raw na fisherman sa Survey Kingdom, si Gyogyo, si Totso at si Potato, dadalhin nga si Bonnie sa dagat at tutulungan nga itong mahanap si Kuma. At niremodel nga nila yung kanilang fishing boat at ginawa itong pirate ship. At nilagyan nga raw ito ng decoration na bits para kay Bonnie. So yun, kaya pala ganun ang itsura ng barko nila Bonnie. At alam nga natin na talagang napakahalaga ng pizza para sa kanya dahil yung huli at napakasayang moment nga nila ng tatay niya yung nag-pizza party nga sila sa Egghead Island. So para makatakas si Bonnie nagpalit nga sila ng damit ni Connie. Syempre ginaya niya nga yung itsura ni Connie. At dahil dun nakalabas nga for the first time si Bonnie, nalampasan niya yung mga guard at narating niya nga yung ginawang barko nila. Yun nga lang na-realize ni Alpha na si Bonnie nga yun, kaya dali-dali nga itong hinabol gamit ng Gepo. At sabi nga dyan ni Alpha na just in case nga raw na tumakas ito, pinapayagan nga raw siyang pigilan at bugbugin niyang si Bonnie. Pero mula nga dyan naalala ni Bonnie nung tinanong niya si Kuma kung ano ba ang itsura ni Nika. Sagot nga ni Kuma hindi niya nga raw talaga sigurado, pero ang alam niya ang katawan nga raw nito merong rubber properties at kaya nga raw nitong lumaban sa kahit na anong gustuhin niya. At mula nga dyan ginamit nga raw ni Bonnie ang technique na distorted future at sinabi niya nga na sa hinaharap na siya ay magiging katulad ni Nika. At sa isang napaka-epic na panel pinakitang nagawa ngang suntukin ni Bonnie si Alpha gamit ang isang napakalaking kamay na talagang parehong-pareho sa third gear ni Luffy. At dahil dyan nagawa ngang makatakas ni Bonnie sa Survey Kingdom. So talagang napaka-OP naman ang devil fruit nitong si Jewelry Bonnie. Parang multiverse manipulation nga ito dahil basically talagang nagaya niya nga yung ability ng Sun God Nika. Akala ko nga magagaya niya mismo yung itsura, pero syempre dahil sa hindi nga alam yun ni Kuma yung mismong rubber ability nga ang nagaya ni Bonnie. Pero ayun nga, nasa Egghead Island mismo si Luffy, kaya kung makikita ni Bonnie ang totoong Sun God Nika talagang posibleng magaya niya nga talaga ito. So talagang hindi nga biro na talunin niya ang isang CP8 agent na si Alpha sa edad niya. At talagang nalaman nga raw ng world government ang naging pagtakas ni Bonnie. Naglayag nga raw ang mga ito para hanapin ang tatay niyang si Kuma. Pero talagang naging parte nga sila ng new era ng mga pirata na naging rival nga ni Luffy at ng iba pang mga pirata, ang worst generation. So napansin ko nga na talagang marami yung hindi nagustuhan na napaka-OP ng devil fruit nitong si Jewelry Bonnie. Dahil basically talagang literal na kaya niyang gayahin si Luffy. Pero ayun nga mga tol, alam natin yung limit ng devil fruit abilities. Siguradong napakaikli lang ng time limit para magamit itong Jewelry Bonnie. At pagdating nga sa lakas, siguradong mas mahina nga siya kumpara kay Luffy. So yun lang mga tol, let me know na lamang sa comment section below kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. May break nga tayo next week, kaya 2 linggo yung hihintayin natin para sa kasunod na chapter. So ayun, kung nagustuhan mo nga ang video ito, huwag mo sana kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!